Nako po, eto maganda hong pag-usapan at diskusyonan po mga kabida. Muling nanguna po ito hong si Vice President Sara Duterte sa pinaka-latest na presidential survey po ng Pulse Asia mga kabida. Okay? Ang survey po ay ginanap noong June 28, July 3 at saka July 6, 2026 Okay? Tinambakan po ng husto ng Vice Presidente po yung kanyang mga katunggali mga kabida. Kasama na po dito, ito hong si dating Vice President at kasalukuyang Mayor po ng Naga City, mga kabida, Leni Robredo. Alright? Mas lumayo po yung gap, okay, ni Vice President Sara kay Robredo po, mga kabida. Kung ikukumpara po natin sa mga nagdaang mga presidential service po, mga kabida. Papakita ko po sa inyo, ito hong data po ng Pulse Asia, mga kabida. Ayan. Alright? Pasensya na po, medyo maliit po, mga kabida, ito hong mga numbers at mga pangalan po, Alright? Okay, para masundan po ninyo, okay, babasahin ko lang po, okay, isa-isa, yung mga scores or rating, mga kabida, ng mga participants so dito, Again, front runner pa rin ito kong si VP Sara, mga kabida po. Okay? Si Sara po ay nakakuha po ng 49%. Alright? And then pumapangalawa po, mga kabida, ito kong si dating Vice President Leni Robredo na meron pong 26%. And then pangatlo po, mga kabida, ito kong si Raffy Tulfo. Meron lamang 14%. Okay? Vince Dizon, 1%. Benji Magalong, 1%. At si dating PNP Chief General Nicolas Torre III, meron pong 0.1% po, mga kabida. Okay? Hinahanap ko po kung saan po ito hong si Senator Risa Hontiveros dito sa table po, ng Pulse Asia. At nahanap ko po, mga kabida. Okay? So dito po siya nakalagay po, mga kabida, sa unaided, Hindi ko po alam kung ano po ang ibig sabihin po ng unaided, mga kabida. Basta ang nakalagay po dito sa table, unaided. Tapos sa ibaba po, mga kabida, meron pong others, Okay, mga irrelevant na po ito. Okay, mga kabida, itong mga nasa unaided po, Nakalagay dito, Robin Padilla, meron pong 0.1%. Okay? Bongbong Marcos Jr. meron pong 0.1%. Basti Duterte meron pong 0.05%. Okay? And then Vico Soto 0.03%. Ping Lacson meron pong 0.02%. Sol Aragones 0.02%. Si Vicente Tito Soto III meron pong 0.02%. At Risa Hontiveros po, mga kabida, meron pong 0.01%. Ayan. So, ito yung mga isinali po sa survey po ng Pulse Asia, mga kabida. Now, ano po ang indikasyon po dito sa pananatilihong frontrunner po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo po ng Pilipinas? Ang ibig sabihin lang po dyan, mga kabida, hindi ho nakikinig ang taong bayan sa mga aligasyon against the Vice President, mga kabida. Kung titingnan po natin yung impeachment trial po ng Vice Presidente diyan po sa Senado, kukunti na lang po yung mga nanonood. Okay? Hindi ho katulad nung una po, mga kabida, na napaka-exciting sa paningin po ng lahat. Okay? Yung impeachment trial. Pero habang lumipas po yung mga araw, mga kabida, unti-unti pong nawawala po yung mga manonood po dito sa impeachment trial. So ang ibig sabihin diyan, nawalan po sila ng interest. Alright? Kasi alam naman po ng mga tao po na yung mga aligasyon laban ho sa Vice Presidente po, mga kabida, puro lang po gawa-gawa po Okay? Nung unang mga witnesses na isinalang po ng prosecution, walang malinaw na mga sagot. Puro po walang personal knowledge, mga kabida. Okay? Mga naturingang taga-NBI. Alright? Kaya siguro, ito yung naging reaction po ng mga Pilipino. Okay? Ito, malaking setback po ito, mga kabida, sa kasalukuya administrasyon. Okay? Kasi po,
ginigipit na po itong si Sara Duterte, kahit ano-ano na lang po ang ibinintang po laban sa kanya, ano, mga kabida. Pero eto pa ang lumabas po ngayon, ano, mga kabida. Okay? Maliban po dito sa presidential survey, meron pong mga naunang surveys po, ano, mga kabida, patungkol ho sa trust, patungkol ho sa performance, satisfaction, ano, ng dalawa ho sa pinakamataas na opisyal po ng bansa, ano, mga kabida. Tinambakan po ito hong si PBBM po, ano, mga kabida ni Sara Duterte. Okay? So, kahit sang anggulo talaga, ano, mga kabida, nangunguna pa rin ito hong si VP Sara. Okay? Matras man, ma-performance, satisfaction, siya pa rin yung mataas, ano? How much more ito hong presidential survey, ano, mga kabida. So, it goes to show na hanggang ngayon, wala pa rin malakas na kalaban po, ano, si VP Sara, mga kabida. Kahit na po yung mga pinoproject nila, ano, na ito hong si Leni Robredo, na siya lang daw yung makakatalo kay VP Sara, no? Mga kabida, wala. Kulelat, malaki po yung gap, malaki po yung lamang, ano? Mga kabida, ano po? Okay? So, eto, nagpapahiwatig po to, ano, mga kabida, para ho sa mga senador, sa mga senator judges, ano, na maghinay-hinay po kayo. Alright? Maghinay-hinay po kayo. Kailangan ho, kung magdidesisyon man po kayo, kailangan naaayon po sa ebidensya, hindi ho sa dikta. Okay? Yun yung mensahe po, ano, mga kabida, ng resulta po ng PulseAsia survey ngayon. Alright? Apart from the presidential survey, okay, meron pa yung trust, performance, satisfaction, ano, mga kabida. Okay, puro po Sara Duterte po ang nanguna po doon. Okay? Puro Sara Duterte po ang mataas po doon, ano, mga kabida. So ito, it's a signal. Okay? Hindi lang po para sa mga senator judges, pati na rin para sa Marcos administration. Okay? Na instead na kakalabanin po ninyo si Sara Duterte, mas mainam na maghinay-hinay po, ano, sila sa Vice Presidente po, mga kabida, ano po. Kasi kung patas lang po, fair lang po itong administrasyon, ano, mga kabida, sa pag-treat po nila kay VP Sara, sigurado po ako, okay, wala kong duda, okay, na magiging presidente po itong si Sara Duterte sa 2028 presidential elections, ano, kung meron pong election. Kasi sa totoo lang po, may mga lumulutang na usapin na wala daw eleksyon na mangyayari, ano, mga kabida. In fact, ito daw yung plan B daw, ano, mga kabida, na kapag hindi ho makonvict, okay, kung ma-acquit po si Sara Duterte sa impeachment trial, ang plan B po ay no election, mga kabida, ano po. Okay? So, titingnan natin kung kaya bang gawin yung no election scenario, ano, mga kabida. Yun kasi yung mga kumalat po ngayon, ano, mga kabida, na usap-usapan. In fact, ang una hong naglabas niyan, ano, mga kabida, ito hong si Mr. Lito Banayo, ano, isa hong political strategists. Alright? And then pangalawa po, ito hong si Senador Amy Marcos. Okay? Ito hong no-el scenario, mga kabida, ay nakapaloob daw yon dun ho sa usapin po ng tsa-tsa, pagbabago ho ng ating saligang batas po, ano, mga kabida. Okay? Ini-extend daw, mga kabida, yung termino ng mga mababatas, both houses, Senate at saka House of Representatives. Ang ibig sabihin, walang mangyayaring election sa 2028, sa halip, may extend po ito ng 3 taon hanggang 2031 daw, ano, mga kabida. In preparation, dito ho sa pagbabago ho ng ating saligang batas. Yan kung susuportahan yan, ano, mga kabida, ng mga Pilipino. Okay? Ng mga kababayan po natin, ano? Okay? Malabo po yun. Kung tutuusin po, meron na pong ipinakalat noon, ano, mga kabida, na signature campaign. Ito hong People's Initiative, ano, ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero anong nangyari po? Okay?
nawala na parang bula po, ano, mga kabida. Kasi hindi ho gusto ng taong bayan na baguhin po ang ating saligang batas as of now. Okay? Habang hindi pa stable ang politika po, ano, mga kabida sa Pilipinas. Alright? Siguro, in the future, kung meron na pong stability, yung politika at saka mga namumuno, possible po yan, ano, mga kabida. Pero hanggat wala pa, okay, volatile, kasi nag-aagawan po sa posisyon, malabo po yan, ano, mga kabida. Kasi nasisense po kasi ng mga Pilipino na delikado kung baguhin po ang ating saligang batas sa ganitong estado po, ano, ng ating bansa, mga kabida. Alright? So, ito, para sa akin, it's a clear manifestation and indication po, ano, mga kabida, na wala na pong makakapigil po, ano, sa Vice Presidente na maging Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Mga kabida. Kung wala hong masamang gagawin po, ano, yung mga kalaban po ni VP Sara sa kanya. Okay? Mga kabida. Dalawa lang kasi yan, ano. Kung hindi ho siya ma-convict sa impeachment trial, mga kabida, pwede ho siyang sampahan po ng mga kasong katulad na lang ng plunder, okay, malversation ng public funds, ano, mga kabida, yung mga walang piyansa, non-bailable na mga kaso po, ano, mga kabida, kung itong impeachment trial ay mabigo po, ano, sa panig po ng administrasyon po, mga kabida, ano po. Alright? So, yon. Okay, sino na kayang pwedeng ipanlaban po nila kay Sara Duterte dito? Kasi para sa akin, si Leni Robredo, wala na po yon. Okay? Rafi Tulfo, mas lalong walang kagat yun, ano, mga kabida. Okay? Risa Hontiveros, walang, ano yan, walang kagat din yan, ano, mga kabida. Nasa panghuli. Oh, see? Ang senaryo po dyan, mga kabida, okay, para lang po mananatili ho si Pangulong Marcos sa kanyang posisyon, most probably baka itutuloy yung usapin po, ano, patungkol ho sa Noel. Yun yung possibility po, ano, mga kabida. Now, ano po ang mangyayari ho dito, mga kabida, kung hindi ho mapipigilan po si Sara Duterte sa pagiging Pangulo? Malamang po, ngayon pa lang, nag-iisip na po ito kung administrasyong ito, lalong-lalo na po yung mga kakampi po, ano, mga kabida, na kaparty po doon ho sa paghihirap po ng Vice Presidente at ng kanyang pamilya, na mag-isip kung saan sila pupunta. Ako sigurado po talaga ako, ano, mga kabida, na meron pong kalalalagyan po, ano, mga kabida, ito kong mga personalidad na naging party po ng paghihirap po ng Vice Presidente, ano. Hindi naman po sinasabi na maghihiganti po si Vice President Sara Duterte, pero tao lang yan eh. Okay? Nasaktan po yan, ano, mga kabida. So malamang, meron talagang kirot. May kirot sa kanyang puso na gusto niyang ilabas po, ano, mga kabida. Kung nasa kapangyarihan na po ito, ano. Yun yung ikinatatakot po, mga kabida, ng mga kalaban po niya sa politika, ano. Kaya nga ayaw ho nilang tumakbong Pangulo po si Sara Duterte. Ayaw po nilang maging Pangulo po si Sara Duterte, ano, mga kabida. Dahil malilintikan talaga sila, ano po. Okay? So, yan, ano, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Okay? Sa latest survey po ng Pulse Asia, ano, mga kabida, na mas lalo hong tumaas po ang rating po ni VP Sara, no, mga kabida. Okay? Yung kanyang kalaban po, mas lalo hong inilibing po niya. Okay? Sa score. Alright? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel to subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.